Okay, tinanong ko ito sa kay ano, sa isang, bumoto kay, Marcos 'no, kay BBM. Si Captain Dado 'no, tinanong ko ito at, ang sagot niya ay bumalik doon sa orihinal kung bakit ba marami ang nabudol or nauto or napaniwala na itong Marcos na ito ang baga ay sugo or solusyon sa problema or pag-asa ng bansa natin. Panoorin muna natin itong tanong na ito. Bale, siyempre nandun kayo 'no, danas ninyo yung panahon nung kanyang tatay. Knowing what happened before, ano yung nag-udyok sa inyo po na para suportahan si BBM itong ano, 2022 election na ito? At ano yung bakit sige, go ahead. Sige. Sige lang. Ano pa? Finish your question. At kung ano yung ano ano yung ano yung dahilan kung bakit kayo na-turn off sa kanya? So una, sumuport kayo, then na-turn off kayo, parang gano'n. Sige. Kasi unang-una, I admire the father. Alam mo naman ang Pilipino, when you admire the father, automatic yan, you admire the offspring. You admire President Duterte, automatic you admire Sara Duterte. Hindi ako bias ganon ganon sa politika sa Pilipinas. You admire Cayetano, the father, you admire yung dalawa na anak na Cayetano. Ganon ang atin. Kasi ang Pilipino, tamad yan na bumusisi ng mga ano. Pagka-proven sa kanya, kunyari yung mga nakahalal at mga nakupo, they did well. Inisip nila, nasa DNA niyan, they will do well yung mga anak nila. So, si Marcos, hindi mo, ano yan, uncontestable yun na hindi pwedeng, hindi ma-question marami siyang nagawang infrastructure. Hanggang ngayon ginagamit pa. Marami siyang kinrate na batas, yung mga presidential decree, hanggang ngayon ginagamit pa. Hindi ni-repeal. So kung gago yan, maraming ginawa yan para sa Pilipinas. And we admire him for that. Sorry na natanggal siya. Ngayon, BBM. Ang hope ng Pilipino, number one, he will redeem the family name of Marcos. So, kumbaga sa understood, wala yung gagawing kabalbalan. Kasi Marcos is there na pangalan, igagawa ka lang dagdagan mo lang ng konti At matatandaan na kayo ng Pilipino in history, generations after generations, the Marcos name is forever etched in our history na isang magaling na pangalan, isang magaling pamilyang Pilipino para sa Pilipino. So isa yon. Pangalawa, yung Marcos Gold. Dito ako nagulantang. Pwede pa sigurong tanggapin ko yung una na dahil sa tatay, maraming nagawa yung tatay, kumbaga redeeming the name or retaining kung ano yung imahe na ano nung kanyang tatay, pwede pa yun. Pero itong pangalawa is Marcos Gold. Pakinggan natin Marcos Gold. Marcos Gold. Isa yun. Yung Marcos Gold, when I was in intelligence, we came across yung last will and testament ni tatay, ni Apo Marcos. So, yung 11% goes to the family. 50-something percent, 55 yata, basta ganun yung thought, no? 55 goes to the Filipino people. Tapos noon yung balance to pay up, mga 20-something, to pay up kung ano yung utang incurred by the past governments and by Marcos himself from noon hanggang sa time niya. Not yung kay Cory. Babayaran yon buo. Utang. Sinuportan nyo si Cory, de bahala kayo, umuutang si Cory. And from the time ni Cory, nadagdagan na. Ngayon, hanggang ngayon. So at that time, monitor namin, it was in the trillions, no? Trillions. So, again, kung kunyaring ito, naka-flag. Sino nag-flag? Amerika. Oh,
Kaya pala. Okay. So, at naka-distribute sa 170 na bangko all over. Okay? 170. So, ang ano ko, yung mga pinuntahan na bangko, ay yung mga pinuntahan na countries do sa first trips niya, doon malalaki yung deposit So, ewan ko, basta ang akin, ituloy mo yung last will ng tatay mo. Okay, last will ng tatay mo. So, saan ba nag-ugat ito kasi? Ito. Tignan natin kung saan nag-ugat ito. Ayan o. Tignan natin. Ito. Ayan. Saan nag-ugat itong naitanim na mindset nitong mga sumusunod sa Marcos, no? Mga loyalista or yung bumoto kay Marcos is because of isa doon ay yung Marcos Gold na i-execute daw, kailangan daw maging presidente para ma-execute yung last will and testament. Tignan niyo ito. Itong pambubudol, nag-umpisa dito yung pambubudol na to eh. But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees, to implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Of course, See? Ito, nung panahon na bumalik na si ang Marcos, Imelda sa Pilipinas at nag-attempt na tumakbo noong 1998, no? And isa sa kanyang ipinapangako ay ma-execute yung last will and testament nitong si late President FEM. At marami ang mga naniwala magmula noon hanggang ngayon. Kaya nga kung tatanungin mo yung mga karamihan, lalong-lalo na doon sa mga probinsya or yung mga hindi masyadong and even kahit yung mga kabataan, no, mga new generations, nakaano sa kanilang kaisipan na kailangan merong isang maging pangulo na Marcos para ma-implement at ma-execute yung last will and testament. Ang tanong ngayon, okay, nailuklok na, meron ng isang presidente, sabi nga ni Captain Dado, merong 170 na banks daw kung saan nakalagak itong yaman daw ng mga Marcoses. Napag-iisipan ngayon na yung mga pinagpupuntahang mga bansa ni BBM ngayon ay yun daw, yung mga kung saan nandun nakalagak yung kanyang kayamanan. And remember, even in the US, may kasos ang hindi pwede ang mga Marcoses doon. Nung naging presidente na, malayang-malaya nang makapunta doon. At kung saan-saan pa, sa Switzerland, at kung saan nakaano raw yung 170 banks. So, actually, nag-umpisa na yung pambubudol hindi lang nung 2022. As early as 1998 kung saan tatakbo ng presidente itong si Imelda, sinabi ng kanyang bibig. At meron pa siyang mga pinakita, no? May mga pinakita pa na dokumento daw, di ba? May mga in-interview siya doon sa mga ibang mga media at pinakita yung kanyang mga dokumento daw na mga ilang bilyong US dollars na mga pera at ginto or worth or whatsoever. Yun ang naging batayan, lalong-lalo ng mga loyalista ng mga Marcoses para kalimutan yung nangyari, kalimutan yung history at napaniwala at nabudol talaga, no? Nabudol na sila daw ang babayad ng utang ng Pilipinas at hindi lang yung Pilipinas, buong mundo dahil 170 banks yan at mahigit 1 million metric tons. Abay, tinalo pa yung
gold reserve ng China, ng iba't ibang bansa. Sila lang may hawak ng ganong 1 million metric tons na gold. So, di natin masisisi din, no, itong mga sumunod or sumuporta kay Marcos kasi nag-umpisa sa nanay yung pambubudol